Ako si Xiang Yu, ang pinakawalang kwentang disipulo sa buong sekta. Wala akong talento, wala akong kapangyarihan. Isang hamak na basahan sa mata ng lahat. Pero isang araw, boom! Isang sistema ang biglang sumulpot at ang ginawa nito. Dinodoble ang lahat ng experience points ko. Araw-araw. Mula sa pinakabaho, papunta sa pinaka-overpowered. Pawis, sipag, at ang sikreto kong sandata, lutong baboy damo. Handa ka na bang sumabak sa isang kwentong puno ng aksyon, tawa, at kaunting gutom? Tara na! Ako si Xiang Yu, at ito ang kwento kung paano naging hari ang dating basahan, isang kwento ng pag-angat mula sa putik tungo sa tuktok. Sa isang lumang kubo, halos lamunin na ng mga damong ligaw sa gilid ng isang matarik na bangin sa Mountain Heart Pavilion ng Azure Cloud Sect, nakahiga ang isang binata na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kanyang higaan, isang banig na yari lamang sa tuyong dahon, ay kasing tigas ng bato, ang uri ng higaan na kahit ang mga engkanto ay magrereklamo. Ang sahig, gawa sa lumang kahoy na puno ng butas at siwang, ay malamig na malamig, parang yelo sa gitna ng taglamig. Ang mga dingding, manipis na manipis, halos wala ring silbi, hindi man lang kayang pigilan ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit ang binata, nananatiling tahimik, walang pakialam sa kanyang kalagayan, parang isang estatwa na nakaupo sa gitna ng isang malaking kawalan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Bigla, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Unti-unti, ang panginginig ay naging isang matinding pag-iyak, na para bang sinasaniban siya ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang pawis ay bumuhos sa kanyang noo, hindi ordinaryong pawis, kundi ang uri ng pawis na tila ba'y pinagpapawisan ang mismong kaluluwa niya. Para siyang nasa gitna ng isang matinding pakikipaglaban, isang laban sa kanyang sariling katawan. At sa gitna ng matinding paghihirap na yon, bigla siyang bumangon, parang multo na bumalik sa mundo ng mga buhay, humihinal, nalalaki ang mga mata, parang nakakita ng isang nakakagulat na pangyayari. Nasaan ako? Ang garalgal niyang tanong, ang kanyang boses ay basag at tuyo, parang hindi ginamit sa loob ng maraming taon. Hindi ba? Nasa opisina lang ako kanina. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig ang kanyang mga tuhod na parang binugbog ng isang malakas na bagyo. Unang pagtatangka, nadapa siya. Pangalawang pagtatangka, muntik na siyang matumba. Pangatlong pagtatangka, sa wakas, nakalakad din siya ng ilang hakbang. Habang binabaybay ang malubak na sahig ng kubo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang salamin. Maliit at may mga bitak-bitak na. Ngunit sapat na upang makita niya ang kanyang refleksyon. O teka lang. Hindi. Hindi iyon ang mukha na kanyang kilala. Mukha niya yon. Ngunit ibang-iba. Mas matangos ang ilong. Mas matalim ang panga. Iba ang buto. Iba ang hitsura. Parang ang mukha niya ay pinaglaruan ng isang makapangyarihang Diyos. Anong kalokohan ito? Ang sigaw niya. Isang matinding sakit ang biglang sumalakay sa kanyang ulo, hindi basta sakit, kundi isang matinding pananakit na tila ba'y mayroong kumukudlit ng kutsilyo sa kanyang utak habang sinisigawan siya ng mag-resign ka na. Napaluhod siya sa matinding sakit. Napasigaw siya. Gumulong-gulong siya sa sahig na parang dinudugo ang kanyang kaluluwa. At pagkatapos, bigla na lamang siyang nawalan ng malay, tahimik. Parang isang taong mahimbing na natutulog. Pagkamulat ng kanyang mga mata, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Siya na ngayon si Xiang Yu, hindi ang maalamat na general sa mga aklat ng kasaysayan, kundi isang simpleng empleyado ng opisina, may average na itsura, average na sweldo, at average din ang pangarap, isang payapang buhay, asawa, anak, at Netflix tuwing Sabado. Ngunit ngayon, bigla siyang inihagis ng tadhana sa isang mundo ng cultivation, isang mundo ng mga mandirigmang lumilipad, mga halimaw na kasing laki ng isang malaking gusali, at mga sekta na parang mga fraternity ng mga taong may sariling kataas-taasang kapangyarihan. Ngunit teka, hindi ba ito ang pangarap ng mga tambay sa internet? Ang mabigyan ng second life sa isang fantasy world. Mali. Para kay Xiang Yu, ito ay isang bangungot. Isang matinding bangungot. Wala siyang kaalam-alam sa mundo ng cultivation. Wala siyang espiritual na ugat. Wala siyang talento. Kahit nga simpleng pagmumuni-muni, baka antukin pa siya. At kung lumabas siya ng kubo, malamang ma-one-hit-ly agad siya ng kung anong halimaw dyan. Parang tutorial boss fight na agad.
Habang binabagabag siya ng matinding pagkabigo, isang maliwanag na asul na screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang hologram. Isang sistema ng walang hanggang paggising ay nagbubuklod sa tagapagdala. Pakiusap hintayin. Napanganga siya. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang puso. At pagkatapos ng ilang segundo, matagumpay na naitali ang sistema. Biglang lumawak ang screen. Lumabas ang kanyang buong stats. Pangalan, Xiang Yu. Antas, mortal. Uri, tao. Espiritual na ugat, wala. As in zero. Nada. Mga teknik at kasulatan, walang laman. Parang baon tuwing petsa de peligro. Kakayahan ng sistema, pagdodoble ng karanasan. Panahon ng paghihintay, 24 oras. Napakurap si Xiang Yu. Nabigyan niya siya ng sistema. Parang bida sa mga isekai web novel na binabasa habang naghihintay ng jeep. At ang kakayahan niya? Automatic Yasu na 2. Basta may natutunan siya ngayong araw, kinabukasan, doble agad yon. Sa isip niya, ayos to ah. Tuloy-tuloy na to. Pero may problema. 00 is still 0. Kahit mag-double ka pa araw-araw, kung wala ka pa ring espiritual na ugat. Wala rin. Parang promo na may 50% off, pero hindi mo naman afford kahit kalahati. Pero hindi siya susuko. May natutunan siya sa mga kwento. Pwede pa rin siyang mag-cultivate gamit ang mga teknik ng katawan, yung pisikal na disiplina na hindi kailangan ng espiritual na enerhiya. Gamit ang sistema, kahit mabagal, lalaki pa rin ang progress niya. Kumbaga, parang ipon sa bangko. Magsimula ka sa piso, pero kung araw-araw dinodoble, aba, mamumulubi ang mga immortals sa kanya. At habang nag-iisip siya, sinulat niya sa utak ang mga batas ng kaligtasan sa mundo ng cultivation. Batas #1, huwag mang-away ng lalaking mahina pero may pangalan na Chenmo, automatic yang protagonist. Batas #2, huwag maliitin ang tagawalis na ang pangalan ay Linfeng, secret dragon yan, pre. Batas #3, huwag tititig, lalapitan, o tatawagin ang kahit sinong babaeng ang pangalan ay Liao. Kasi tiyak, future empress yan. At kung di ka destined sa kanya, goodbye. At gaya ng sinadya ng tadhana. Kuya, papasok na ako eh. Isang tunog na parang pagsabog. Bumukas ang pintuan. At dumating siya, ang muse ng cultivation world. Parang mix ng Miss Universe at Final Boss. Suot ang flowing robes na parang gawa sa ulap, may disenyo ng pilak na parang sining, at may espada na mukhang hindi lang pang display. Tumingin si Xiang Yu. Natigilan. Hindi dahil love at first sight, kundi dahil kabado siya sa death flag. Nilapitan agad siya ng babae. Sinuyod ng kamay ang kanyang mukha, balikat, dibdib. Parang nagpapa-physical exam. Kuya, nasaktan ka ba? May narinig akong ingay. Nagising ako sa tunog ng parang sigaw ng kaluluwa mo. Teka, utal niyang sagot. Kuya. At diun niya naalala ang kaalaman ng katawan na to. Siya ang tinatawag na nakababatang kapatid. At ang pangalan niya? Liao, bulong ni Xiang Yu. At si Liao. Namula. Parang sinabihan ng ang ganda mo ng crush niya. Hindi mo ba ako tinatawag dati na yaw-yaw? Kuya, may nangyari ba? Sa utak ni Xiang Yu, alarm. Danger. Cannon fodder mode, activated. Ayoko pang mamatay. Kaya tinulak niya si Liao ng dahan-dahan. Pinilit ngumiti ng seryoso. At ginamit ang pinaka-o na acting skills niya. Nakababatang kapatid. Hindi ito naangkop. Pero si Liao. Biglang nagbago ang aura. Parang boss battle. Kumurap ng 3 beses, tas bam. Hila ang espada. Tinutok sa kanya. Hindi ikaw ang aking kuya. Ano nang ginawa mo sa kanya? Si Xiang Yu, tumulo ang malamig na pawis. Wala na. Huli na. Pinasok na niya ang death route. Pero hindi siya susuko. Bigla siyang umiti, kunwari pa sweet. Pinaabot ang kamay, hinaplos ang ulo ni Liao. Yaw-yaw, sorry. Pagod lang ako. Nagsalita ako ng kung ano-ano eh. Instant turnaround. Nawala ang espada. Yumakap si Liao. Alam ko. Mahal ako ni kuya. At si Xiang Yu.
Nakatitig sa kawalan. Lord, pwede po bang pa-restart? Sa ibabaw ng isang makinis na batong nakatirik sa labas ng kanyang simpleng kubo, nakaupo si Xiang Yu. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na tanawin ng Azure Cloud Sect. Para siyang isang estudyanteng nag-iisip kung magre-resign na ba sa trabaho o magtrabaho na lang sa ibang bansa. Hinahaplos ng malamig na simoy ng bundok ang kanyang buhok habang pinagmamasdan niya ang kagandahan ng paligid. Mabuti na lamang at matagumpay niyang nailayo si Liao, ang nakababatang kapatid na tila ba'y may pagtingin sa kanya. Nagkunwari siyang may karamdaman na nangangailangan ng pananahimik. Medyo nakonsensya siya, ngunit sa totoo lang, mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa makipaglandian sa isang mundo na puno ng panganib. Pasensya na, nakababatang kapatid, ang kanyang bulong sa hangin. Maganda ka. Ngunit ang mga lalapit sa babaeng bida sa mga nobela ng cultivation, kadalasan ay nagkakaroon ng aksidenteng pagkamatay. Parang isang tauhan sa isang drama na naging dahilan ng paghihiwalay ng magkasintahan, tiyak ang kapahamakan. Sa mundong ito ng mga mandirigmang may kakaibang kapangyarihan, may isang simpleng formula. Hawakan ng babaeng bida katumbas equals kamatayan. Mas gugustuhin ko pang mabuhay ng isang tahimik at walang kwentang 1 bilyong taon kaysa mamatay ng dramatiko bukas, ang kanyang buntong hininga, sabay silip sa lumulutang na asul na screen ng kanyang sistema. Simula nang siya ay mapunta sa mundong ito, halos wala pa siyang nahawakang kahit anong manual o teknik. Ang kanyang sistema. Simple lang, pagdodoble ng experience points 1 beses kada 24 na oras. Wala nang iba. Walang special gacha summon o random bloodline draw. Pero hindi naman ako umaasa, sambit niya habang iniscroll ang halos walang laman na screen ng kanyang mga estadistika. Pagdodoble ng wala ay mananatiling wala. Kaya kailangan niyang makahanap ng kahit anong teknik bago matapos ang araw. Walang paligoy-ligoy pa. Tumayo siya, inalis ang alikabok sa kanyang damit, at naglakad patungo sa Scripture Pavilion, isang malaking silid-aklatan, ngunit para sa mga teknik ng cultivation. Dito nakalagak ang mga kasulatan at mga teknik na parang mga gabay kung paano maging isang immortal. Ang lugar na iyon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng iba't ibang mga matatanda. Ang kanyang tahanan, Mountain Heart Pavilion, ay pinamumunuan ni Elder Gu Shantian, na ayon sa alaala ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan, ay siyang nakapulot sa kanya noon sa gitna ng kaguluhan sa isang mortal na bayan. Parang trope ng bida, nawalan ng pamilya, nawalan ng alaala, at bigla na lang inaruga ng isang makapangyarihang pinuno ng sekta. Klasiko ang kanyang bulong. Sana lang hindi ako isang nawalang prinsipe. Ayoko ng sinaunang dugong maharlika na may 10,000 taong gulang na kaaway. Ang gusto ko lang mabuhay. Nang marating niya ang Scripture Pavilion, ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Literal. Para siyang isang latecomer sa isang importanteng pagtitipon. Uy, siya yung senior brother na walang silbi mula sa Mountain Heart Pavilion, ang bulong ng isa. Wala raw siyang espiritual na ugat. Mas may silbi pa raw ang kawayang upuan kaysa sa kanya. Maririnig ka niyan, sabay tawa ng malutong, ang uri ng tawa na walang pakialam sa damdamin ng iba. Tahimik lang si Xiang Yu. Hindi siya nagalit. Hindi niya hinangad ang isang face-slapping scene gaya ng sa ibang mga bida. Kasi, alam niya ang totoo, mas malakas ang boses mo, mas mabilis kang mamamatay. Mas mainam ng pagtawanan kaysa tandaan. Sa mundong ito, ang pagiging tahimik ay isang malaking tulong. Lumapit siya sa harapan. Yumuko ng may paggalang. Humihingi po ako ng kasulatan na pwede kong pag-aralan. Tinignan siya ng tagapangasiwa ng silid-aklatan na parabang naamoy ang isang bagay na hindi ka nais-nais. Ah, ikaw pala yung senior brother ng Mountain Heart Pavilion. Ang ngiti niya. Isang ngiting puno ng panunuya. Pasensya na, pero wala kaming kasulatan para sa mga walang silbi. Isang matinding suntok sa kanyang pagkatao. Napakagatlabi si Xiang Yu. Pero hindi siya nagwala. Hindi siya nagmonologe. Hindi niya sinigawan ang tagapangasiwa ng itatandaan mo to. Hindi niya inihagis ang upuan. Umatras siya. Tahimik. May dignidad. Walang ingay. Kasi alam niya sa mundong ito, ang mga bida ay umaastang bida. Ang mga pangalawang tauhan. Naglalakad lang sa background. At ang mga cannon fodder. Nagsasalita ng mayabang tapos biglang patay. Ngunit bago pa siya makalabas,
Teka, napahinto si Xiang Yu. Kinabahan siya agad. Ang boses. Malalim. Malamig. May otoridad. Parang disiplina ng isang ama na seryoso. Pumasok si Elder Guo, nakarobes na kulay asul na parang langit ng umaga. Habang naglalakad, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. May mga disipulo na napaurong. Ang iba, parang gusto na lang mawala sa lugar na yon. Si Xiang Yu ay aking personal na disipulo, ang malutong na sabi ni Elder. Bakit wala siyang karapatang kumuha ng kasulatan? Sa isip ni Xiang Yu. Master, salamat. Pero wag mo akong itanghal sa gitna ng maraming tao. Ayoko pong maging meme. Ngunit hindi na mapigilan. Nag-alab ang aura ng matanda at halos mawala ng hangin sa dibdib ang mga tao sa paligid. Binabastos niyo ba ang Mountain Heart Pavilion? Dagdag pa ni Elder Guo habang ang kanyang titig ay tila nag-aapoy. Ang tagapangasiwa. Parang nabuhusan ng malamig na tubig habang umiihi. Hindi po sa tinatanggihan ko siya, Elder. Kailangan lang po muna niyang maabot ang minor success sa kahit anong panlabas na teknik bago siya pwedeng bigyan ng kasulatan. Lumipat ang titig ni Elder Guo kay Xiang Yu. May halong pagkadismaya. Alam niyang inaasahan siya. At kahit siya, nakaramdam ng konting hiya. Gusto mo bang mag-ensayo ng panlabas na teknik? Tanong ng Elder. Kapag naabot mo ang minor success, saka ka babalik dito. Tumango si Xiang Yu sabay yuko. Maraming salamat po, Master. Wag nang sobrang formal, sagot ng Elder, sabay hawi ng kanyang balbas. Basta seryosohin mo ang pag-aaral. Anong antas ang gusto mo? Sa mundong ito, may 7 antas ang mga teknik, basic, mababa, katamtaman, mataas, superior, malalim at banal. Mas mataas, mas malupit. Pero mas delikado. Pero si Xiang Yu? Hindi nag-ilusyon. Basic lang po. Hindi dahil wala siyang ambisyon, kundi dahil alam niya ang kanyang limitasyon. Tinapik siya ni Elder Guo, sabay kuha ng isang lumang manual mula sa kanyang special storage. Manipis, leather-bound, mukhang nakita na ng 100 disipulo bago siya. Ito ang basic knife technique, sabi ng Elder, sabay abot sa kanya. Maingat niya itong tinanggap na parang diploma. Bagamat simpleng manual lamang ito, hawak niya ito na parang isang sinaunang sulat ni Goku. Pag naabot mo ang minor success, bumalik ka sa akin. Tumango si Xiang Yu sabay alis. Hawak-hawak ang teknik na parabang hawak niya ang pag-asa ng bayan. Hindi man siya nakakuha ng kasulatan, may teknik na siya. At para kay Xiang Yu, sapat na yon para magsimula. Kahit pa balde-baldeng pawis ang kailangan, basta may sistema siyang nagdodoble ng kanyang experience points. Darating din ang araw. Baka sakali. Makalusot ako sa beginner stage bago mag-reset, bulong niya. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kubo, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pa siguro pag-asa, pero malapit na roon. Tulad ng tanong sa tambay. Pwede na ba tong simulan? Sa tuktok ng bundok, nakaupo si Liao sa isang sanga, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Xiang Yu na nasa ibaba. Seryosong nagsasanay ng kanyang knife technique na parabang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito at sa totoo lang, ganoon nga. Para siyang isang bida sa isang teleserye na palihim na sinusubaybayan ang kanyang lihim na pagtingin. May sakit ba siya ulit? Ang kanyang bulong sa sarili habang iniisip ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa binata. Dati, si kuya ay kilalang tamad, mas pipiliin pang magtago sa lilim kaysa pagpawisan. Ngunit ngayon, para siyang isang kalahok sa isang matinding paligsahan ng kaligtasan, isang Survivor, Cultivation Edition. Bago pa siya makababa upang lapitan ito, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, o mas tama, isang malamig na kamay ang dumaklot sa kanya. Inangat siya mula sa sanga, parang isang pusa na kinakaladkad sa batok. Anong ginagawa mo rito at mukhang tambay ka? Ang tanong ng mahigpit na si Elder Guo Shantian, ang kanilang guro. Namula ang pisngi ni Liao. Guro, may paliwanag po ako. Wala nang paliwanag. Bumalik ka sa iyong pagsasanay at huwag mong istorbohin ang iyong nakatatandang kapatid. At bago pa man makasagot si Liao, inihagis siya ng kanilang guro paitaas sa langit, walang safety harness, walang helmet. Teka! Guro, hindi pa po ako marunong lumipad. Ang kanyang sigaw na kumalat sa buong bundok na parang isang mabilis na chismis.
Samantala, si Xiang Yu, walang kamalay-malay sa mga pangyayari sa itaas, ay walang humpay na pinapalo ang hangin gamit ang kanyang practice knife. Pawis na pawis, nanginginig ang kanyang mga braso, at nagdidilim na ang kanyang mga palad, parang isang ahente sa isang call center na hindi na makausad sa kanyang trabaho, ngunit ayaw pa ring sumuko. Kung gusto kong mabuhay sa mundong ito, kailangan kong ipaglaban ang bawat segundo, ang kanyang bulong sa sarili, bawat hakbang at paggalaw ay puno ng matinding pag-asa at takot. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay napuno ng mga kulay kahel at ginto. Ngunit si Xiang Yu, walang tigil. Para siyang isang rider na naghahatid ng mga pakete na ayaw tumigil hanggat hindi na ihahatid ang huling order. Wala pa ring pag-unlad ang kanyang inis na sambit, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagsasanay. Si Liao, na milagrosong nakabalik mula sa kanyang biglaang aralin sa paglipad, ay muling nanood mula sa likod ng isang puno. Ano bang nangyari sa kanya? Dati-rati, siya ang hari ng katamaran. Ngayon, parang kalahok na sa ninja warrior. Sa kanyang sarili, tumango siya. Kung siya nga ay nagsusumikap, ako pa kaya? Sa tuktok ng Mountain Heart Pavilion, tahimik na nagmamasid si Elder Guo Shanshan. Napangiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang alagad. Lanan. Ang aking tamad na alaga, abay masigasig na ngayon. Baka nabangungot kagabi. Ngunit ang napansin niya, higit pa sa sipag ay ang ekspresyon sa mukha ni Xiang Yu. Hindi lamang ito simpleng dedikasyon. Ito ay takot na kung hindi niya maperpekto ang isang dalaw, baka kamatayan ang kapalit. Para bang bawat galaw niya ay may katumbas na hininga. At sa sandaling iyon, dumating ang hinihintay na sandali. Isang translucent na asul na screen ang biglang lumutang sa harap ni Xiang Yu. Kinakalkula ang mga resulta. Napakurap siya, iniisip kung guni-guni lang ba ito dahil sa matinding pagod. Ngunit hindi totoo ito. Kumpleto na ang kalkulasyon. Basic Knife Technique, 2. Experience Points doubled. Basic Knife Technique, 2-4. Susunod na kalkulasyon, alas 11 ng gabi, 59 na minuto, 59 na segundo. Napanganga si Xiang Yu. Uy, gumana nga. Hindi man ito isang pag-angat ng antas na parang sa mga larong Ri, naramdaman niya na mas natural na ang kanyang paghawak sa kutsilyo, practice blade. Pagdodoble ng wala ay mananatiling wala. Pero pagdodoble ng mayroon? Ayan na. May silbi ang aking pagod. Bumagsak siya sa lupa, pagod na pagod, parang nakikipagbuno sa isang driver ng jeep para makaupo. Ngunit kahit punong-puno ng paltos ang kanyang mga kamay, may ngiti sa kanyang labi. Okay na ito. Bawi na lang bukas. Kung hindi ako makakatulog ng maayos, sayang lang ang aking pagsasanay. At sa unang pagkakataon, mahimbing siyang nakatulog sa malamig na lupa. Walang bangungot. Walang pulong. Walang amo. Kinabukasan. Mula sa mga huni ng mga ibon, mga mas masigasig pa kaysa sa alarm clock ng cellphone, nagising si Xiang Yu. Agad siyang bumangon, parang isang estudyanteng naalala na mayroong pagsusulit. Napakalas ng hikab saka nag-unat. Uy, bakit ang gaan ng pakiramdam ko? Wala ang sakit ng kalamnan na dapat ay nananakit na parang galing sa isang matinding sayaw. Pwedeng may banal na katawan na ako. Ngumisi siya. Ay hindi na pala. Baka ambag lang ito ng espiritual na enerhiya sa hangin. Astig! Kumuha siya ng practice knife at bumalik agad sa pagsasanay. Parang bagong ligo na tambay, sariwa at handa na ulit pumasok sa giyera. Sa itaas, si Elder Guo ay natauhan mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang aga-aga, may nagwawalis na naman ng hangin sa ibaba, umiling siya habang hinahaplos ang kanyang balbas. Hay! Sige na nga, hayaan mo muna. Hindi naman siguro araw-araw ganyan niyang sipag na yan. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagay ang malinaw, nagsisimula na ang pagbabago. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, pinipintahan ang kalangitan ng isang obra maestra ng mga kulay kahel, ginto, at mapusyaw na bughaw, lumabas si Liao mula sa kanyang silid. Ikinakaway niya ang kanyang mga braso na parang isang pusa na kakagising lang, ang kanyang mukha ay nagniningning na parang isang bagong korona na beauty queen. Ang sarap ng pagsasanay ngayon. Ang kanyang masayang sabi, tila ba'y may kausap siya, sabay hinga ng malalim na parang iniendorso ang isang bagong pabango. Ngunit bago pa man siya makalakad ng 3 hakbang, bigla siyang naglaho.
Sa isang iglap, nasa labas na siya ng bintana ng kanyang nakatatandang kapatid, isang teleportasyon na parang galing sa isang anime. Sumilip siya sa loob, pinupunasan ang hamog sa bintana para mas maaninag ang loob. Ha? Wala siya rito, ang kanyang bulong, kunot noo. Si Kuya maaga nagising. Impossible. Alam ni Liao na kung may taong ayaw maistorbo sa kanyang pagtulog, si Xiang Yu iyon, parang laging may sakit kahit walang piyesta opisyal. Ngunit naalala niya ang eksenang kanyang nasaksihan kagabi, si Kuya na walang humpay sa pagsasanay ng knife technique hanggang sa lumubog ang araw. Mas lalong kumunot ang noo ni Liao. Baka naman sobra sa sipag si Kuya at bumagsak na lang sa kung saan sa kabubatan. Baka nagka-cramps na. Ay, hala. Baka nahimatay na ito. Hindi pa naman marunong magluto iyon. Walang pasabi, tumalon si Liao mula sa bintana at mabilis na tumakbo sa bundok, tumatalon mula sa isang sanga patungo sa isa pa, parang si Darna ngunit walang kasuotan. Halos hindi man lang gumalaw ang mga dahon sa kanyang likuran. Isang perpektong pagpapakita ng bilis at husay. At nang marating niya ang isang malawak na lugar. Naroon si Xiang Yu, pawis na pawis, tila ba'y hindi tumigil buong gabi. Ang kanyang mga galaw, mas maayos na, parang nagsasanay para sa isang patalastas ng kutsilyo sa telebisyon. Teka, nagpuyat siya. Ang kanyang bulong habang nagtatago sa likod ng isang puno. Nag-isip siya ng ilang sandali kung lalapitan ba niya ito, ngunit sa huli, umiling na lamang at bumalik sa kabubatan, dala-dala ang kanyang paggalang kay Kuya. Sa kabilang banda, si Xiang Yu ay walang kamalay-malay sa kanyang tagamasid. Patuloy siya sa kanyang pagsasanay. Pawis dito, hingal doon, ngunit patuloy ang kanyang pagsusumikap. Medyo gumagaling na ako ang kanyang isip, ngunit may isang bulong sa kanyang isipan, parang may nakalimutan siya. Baka naman hindi naman importante. Sabay balik sa kanyang pagsasanay. Mali siya. Sobrang mali. Bigla na lamang siyang nakahiga sa damuhan, tulala sa langit, hindi alam kung paano napunta roon. Para bang nag-reset ang mundo. Tapos, sniff sniff. May naamoy siyang sobrang bango. Amoy ng samyupsal. Lechon. Inihaw na paa ng manok? Hindi. Mas malapit sa isang baboy na nasobrahan sa pag-ihaw. Umungol ang kanyang tiyan, literal. Parang isang jeep na nawalan ng preno sa isang matarik na daan. Gumalaw siya na parang isang zombie sa mga teleserye. At doon niya nakita isang ligaw na baboy, iniikot sa apoy. At ang nag-ihaw. Walang iba kundi si Liao. Oy, Kuya, ang masayang bati ni Liao. Sakto, palalapitan na sana kita. Tinignan ni Xiang Yu ang eksena, parang isang pista sa probinsya, ngunit isang simpleng bersyon lamang. Doon lang niya napagtanto, wala pa pala siyang nakain simula kahapon. Ni biskwit, wala. At hindi tulad ng mga cultivator na kayang mabuhay sa hangin at aura, ang kanyang katawan ay nananatiling isang ordinaryong katawan, ibig sabihin, gutom katumbas equals kamatayan. Agad siyang lumapit at sinimulang kainin ang inihaw na baboy. Habang umunguya, napaluha siya. Grabe naman ang isip ni Liao. Ganoon niya kagusto ang aking luto. Well, hindi. Ang totoo, umiiyak siya dahil sa lasa. Sunog sa labas, hilaw sa loob. Parang naligo sa usok. Ngunit dahil sa matinding gutom, nilabanan niya ang lahat, nag-level up ang kanyang panlasa para lang hindi mamatay. Pagkatapos ng tipiging, hinawakan ni Xiang Yu ang balikat ni Liao, seryoso ang mukha, parang magpapaalam na sa mundo. Nakababatang kapatid. Ang kanyang bulong. Tumitig si Liao, naghihintay ng isang malalim na linya. Mula ngayon, ako na ang magluluto. Itutuloy. Sa kabanata 1, nakakatawa ang reaksyon niya sa babae. Imbes na magpa-impress, ang kaligtasan ang inuuna, ayoko mamatay dahil lang sa love interest. Napaka-realistic at relatable. Sa kabanata 2, matapang niyang hinarap ang mga miyembro ng sekta. Tahimik pero determinado ang mga mata. Alam niya, hindi siya ang sentro ng kanilang mundo, pero siya ang may hawak ng kanyang sariling tadhana. Sa kabanata 3, patuloy ang pagsasanay kahit walang gaanong progreso. Alam niyang ang patuloy na pagsusumikap kahit maliit ay magbubunga rin ng malaki. Isang aral na totoo sa buhay, ang pagtitiyaga ang susi sa tagumpay. At sa kabanata 4, handog ni Liao ang isang lutong impyerno. Umiyak si Xiang Yu habang kumakain, pero nag-volunteer pa ring magluto sa susunod.